niya ang tinuturo ni Athena. Nakita niya isang batang nasa may gitnang bahagi ng pool. Malalim na parte na yon. Umawang ang kanyang bibig at mabilis na tumakbo palapit sa pool. Walang pagdadalawang isip siyang tumalon sa pool para tulungan ng batang nalulunod. Nag-iiyakan na sila Athena dahil sa takot. Samantalang lumangoy siya palapit sa batang nalulunod. Nang maabot niya ang batang lalaki, inangat niya ito para makahinga. Yumakap ito sa kanya at sa kagustuhan na makaangat at makahanap ng hangin, siya naman ang naitutulak nitong pailalim. Malalim ang parteng iyon kaya hindi umaabot ang kanyang paa sa tiles ng pool. Hindi niya magawang umahon dahil naitutulak siya ng batang lalaki. Naubusan na siya ng hangin at lakas. Tumalon din si Marcos nang makitang nahihirapan siyang tulungan ng bata. Saka lamang siya nakaahon nang mahawakan ni Marcos ang batang lalaki. Si Marcos nang humila sa bata patungo sa mas mababaw na parte. Umubos siya ng ilang beses at parang may nagbabara sa kanyang lalamunan. Binalikan siya ni Marcos at tinulungan. Bella, are you okay? Nag-aalala nitong tanong. Nalalabo pang kanyang paningin dahil sa tubig. Mahapdi ang kanyang mga mata at masakit ang kanyang lalamunan. Binalingan niya ng tingin si Marcos at natigilan siya. Kumunot ang kanyang noo at parang pinupukpok ang kanyang ulo. Ang malabong imahe ni Marcos sa kanyang paningin ay pamilyar sa kanyang mga panaginip. Bella, tawag nito. Sinapon niyang kanyang ulo nang biglang sumakit yon. Bella, are you okay? What is wrong? Hinila siya ng lalaki at dahan-dahang dinala sa may hagdan. Nakapikit siya ng mga oras na yon dahil kumikirot ang ugat malapit sa kanyang noo. Hindi na madala ang kanyang ulo kaya tinigilan niya ang pag-inom ng gamot. Umiinom lamang siya kapag nararamdaman niyang pumipintig ang ugat sa kanyang ulo at nakakakita siya ng mga malalabong imahe kahit nagising ang kanyang diwa. Go get her medicine! Sigaw ni Marcos na makitang nahihirapan siya. Naramdaman niyang pagyakap ni Athena sa kanyang tiyan. Buwaba nito sa swimming dahil nag-aalala sa kanya. Lumapit na rin si Damon at nakita niyang nag-aalala ang mga mukha nito. I'm fine. Saad niya na makitang naiiyak na si Athena. Mom, are you hurt? Tanong ni Damon. Mahina siyang umiling. Ipinikit niya muli ang mga mata at malabong imahe ni Marcos muli ang nakita niya. Nasa ilalim siya ng tubig, nalulunod. May dugo. Umubo siya, nahirapan siyang huminga dahil sa pagbilis ang tibok ng kanyang puso. Where's the medicine? Panic attack. Madalas siyang atakihin kapag nakakakita siya ng malalabong imahe. Palagi niya nakikita ang sarili na nakalubog sa tubig at humahalong dugo sa tuwing nagkakaroon siya ng panic attack. Sa tuwing nakikita niya yon sa kanyang isip, nanginginig ang kanyang katawan at nahihirapan siyang huminga. Bella, niyakap siya ni Marcos. Hinaplos nitong kanyang likod. Ramdam niyang labis-labis na pag-aalala nito para sa kanya, ngunit mas lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa mga haplos nito. It's okay. It's okay. Everything is fine. Bulong nito. Narinig niya ang pag-iyak ni Athena at Damon. Sinubukan niyang buksan ang mga mata at nagbaba ng tingin sa kanyang mga anak. Medyo malabo ang kanilang mga mukha. Ayaw niyang makita ng mga bata na nahihirapan siya. Kaya hinaplos niyang pisngin ni Damon na nasa kanyang gilid. I'm fine. I'm fine. Nanginginig niyang sabi. Mas emotional si Athena. Pikunin si Damon ngunit hindi ito umiiyak. Kaya alam niya labis ang pag-aalala nito ngayon sa kanya. Sinubukan niyang buksan ang mga matang muli at tignan ang mukha ni Damon para punasan ang luha nito ngunit natigilan siya nang makitang kanyang anak. Malabong imahe na mas matandang Damon ang kanyang nakikita. Pamilyar ngunit hindi makilala. Ah! Nasapo niya ang kanyang noo nang mas tumindi ang pananakit ng kanyang ulo. Parang mapuputol ang ugat malapit sa kanyang noo. Hindi na niya kayang magkunwari. Mas masakit ang pagtibok ng kanyang ugat sa ulo na parang mahihimatay siya dahil sa sakit. Mom! Iyak ni Athena na makita siyang namimilipit sa sakit. Niyakap ni Damon ang kanyang kapatid at umiyak silang pareho. Pilit na kinukuha ng mga kasambahay ang mga bata pero ayaw iwanan ni Athena at Damon ang kanilang ina. Dumating ang kasambahay dala ang kanyang gamot. Sir, pasensya na, nahahanap ko pa lang. Mangiyak-iyak na sabi ni Perla. Narinig niya ang pagmumura ni Marcos. Open your mouth, Bella, utos nito. Ngunit masyado siyang nakapokus sa pagdiin ng kanyang mga kamay sa parteng kumikirot. Bella! Alexandra! Maging ang boses sa kanyang pandinig ay nag-iiba na. Bella! Umiling siya. Tinakpan niya ang kanyang tenga. Humahalong boses ni Marcos sa malalim at baritonong boses.
Tinatawag ang pangalan niya. Bella, naramdaman niya ang paghaplos ni Marcos sa kanyang likod. Nangingilabot siya. Ma'am! Binuksan niyang mga mata, nakita niyang umiiyak na si Athena habang yakap ang kapatid. Puno ng pag-aalala ang mukha ng dalawang bata. Magkamukha ang dalawa. Si Athena at Damon, ngunit mas nakikita niya ang sarili kay Athena. Si Damon, binalingan niya ng tingin ng batang lalaki. Iba siya. Iba. Nagsusugat ang kanyang puso at nanunubig ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung bakit siya umiiyak habang tinitingnan ang mukha ng kanyang anak. Bella, marahan na tawag ni Marcus. Malayo ang kanyang tingin habang yakap ang kanyang sarili. Nilingon niya ang lalaki at nakitang nakaroba na to. Madalas kasi hindi to nagsusuot ng damit kapag natutulog. Tanging boxer lamang. Did you had a bad dream again? Nag-aalala nitong tanong. Umiling siya bilang sagot sa tanong nito. Naglakad palapit sa veranda si Marcus kung nasan siya. Ngunit nanatili ito sa may pinto at hindi tuluyang lumapit sa kanyang kinauupuan. Bakit gising ka pa? Tanong nito. I visited the twins room, sagot niya. Nag-aalala ko sa kanila. Ibinalik niya ang tingin, nakahilerang mga batong bahay hindi kalayuan sa kanilang tahanan. They will understand, Bella. Hindi pa maayos ang kalagayan mo and they knew about your situation. Athena and Damon are wonderful kids. Matalino at mabilis na makaunawa. Komento nito. Hinaplos ni Marcos ang kanyang braso at marahan na pinatakan ng halik ang gilid ng kanyang buhok. Nakita niyang pag-alala ni Athena at Damon kanina. Lalo pat umiyak siya. Akala ng kanilang mga anak ay hindi na niya kayang tiisin ang sakit ng ulo, kaya siya umiiyak. Stop worrying, Bella. Masuyong bulong ni Marcus. Naupo ito sa kanyang tapat. We will visit your doctor tomorrow, during your lunch break. Hindi maganda na bumabalik na naman ang pananakit ng ulo mo. Umiling siya kaagad bilang pagkontra. I'm fine, Mark. Hindi naman na talaga sumasakit. Kanina lang siguro dahil sa pagtalon ko sa pool. Hindi niya alam kung paano at kailan siya nagkaroon ng phobia sa tubig. Malaki ang pool nila, pero 1 o 2 beses lamang siyang sumubok na lumangoy doon dahil may kakaibang dulot ang kanyang pananatili sa tubig ng matagal. The pool always triggers my past memories. Unang beses niyang pagligo sa pool, muntik pa siyang malunod dahil sa bigla na lamang nanginig ang kanyang katawan at nagkaroon ng panic attack. Para siyang takot na takot sa isang bagay na hindi niya alam, samantalang lumusong lamang siya sa tubig. May naalala ka na ba? Bigla ay tanong ni Marcus. Nakita niyang pag-aalala sa mukha nito. Malungkot siyang ngumiti at marahan na umiling. I don't know, love. I still couldn't remember anything from my past. I still feel like I'm a book with an empty pages. Bigo niyang saad. Tumayo ang lalaki. Inilipat nitong upuan sa kanyang tabi at marahan na hinaplos ang kanyang mukha. Hindi niya alam kung maawa pa rin ba siya sa kanyang sarili o masasanay na lang sa katotohanan na hindi na babalik ang kanyang mga alaala. Noon ay madalas niyang iyakan ang bagay na yon. Para siyang inalisan ng pagkakakilanlan, hindi niya matandaan maging ang kanyang pangalan. Hindi niya alam kung saan siya nagmula. Sinong kanyang mga magulang at hindi niya maalala ang mga importanteng detalye sa kanyang sarili. Nang mga panahon na yon, nagdadalang tao pa siya kaya masyado siyang emosyonal. Halos 1 taon siyang nanatili sa ospital sa Alaska dahil kailangang gamutin ang kanyang mga sugat at pag-aralan ang kanyang memorya. Isa pa, hirap na hirap silang sagipin ng 2 batang na sa kanyang sinapupunan. Dahil sa tama ng bala, maraming dugong nawala sa kanya. Dahilan para manghina ang kanyang katawan at maapektuhan ang kanyang dinadala. Habang nagpapagaling siya, naalala niyang maraming nakaturok sa kanyang tiyan upang maibigay ang tama at sapat na nutrisyon na kailangan ng kanyang anak. Hindi pa nila alam na kaya hirap na hirap siyang mag-supply ng nutrition sa kanyang dinadala. Yun pala ay kambal ang nasa loob ng kanyang tiyan. Hindi pa siya noon kumakain ng maayos kaya ang payat-payat niya. Mas lalo tuloy na mahirap na magdala ng kambal sa kanyang sinapupunan. Nasa likod ng isang embryong isa pa kaya hindi makita sa ultrasound na kambal pala. Huli na yung nalaman ng 9 na buwan na siyang buntis dahil doon lamang naging malinaw ang figura ni Athena. Ang sabi pa ng doktor, talagang himala na nakasurvive din ng kambal pagkatapos ng mga pinagdaanan niya. Athena and Damon are her miracle baby. I'm afraid I wouldn't be good enough for our children. Mahina niyang saad. Hindi niya gusto na sa tuwing aatake ang pananakit ng kanyang ulo, mag-aalala sa kanyang mga bata. Ayaw niya nakikitang umiiyak si Athena at Damon dahil sa kanya. Don't say that, Bella.
Halo ni Marcus, you've done so much for Athena and Damon. You have nothing to be afraid of. You'd always be good enough for our little kiddos. Gumiti siya, inihilig niyang ulo sa balikat ni Marcus. Natutuwa akong hindi na sila sakitin. Nakita mo ba si Athena? She's more energetic now. Kahit si Damon, hindi na siya nahihirapang huminga. Kapag tumatakbo siya, masaya niyang sabi, dati mga sakitin talaga ang dalawang bata, lalo na si Damon. Pagkatapos ng pagpapagaling niya sa Alaska, lumipat naman sila sa Switzerland para doon manirahan. Ngunit dahil sa malamig na klima, naging sakitin ng mga bata. Madalas na dalhin sa ospital ang dalawa, lalo na si Damon na palaging nahirapang huminga. I'm so happy. Lately, nag-aaral na ng Tagalog si Athena. Dagdag niya. Saglit siyang lumayo at tiningnan ang mukha ni Marcus. Medyo natigilan siya. Ang kanyang ngiti ay nabitin. Habang lumalaki si Athena at Damon, mas nagiging klaradong features ng kambal. Si Athena may hawig sa kanya. Kahit si Damon, meron din naman. Pero kay Marcus, wala. Masyadong malambot ang ekspresyon ng mukha ni Marcus, hindi kagaya na kay Damon na parang palaging malamig at madilim. Kahit pa madalas namang ngumiti ang kanilang anak, hindi mo pa rin masasabing pala kaibigan talaga. Samantalang napakaamo ng mukha ni Marcus, hindi nakakahiyang makipagkaibigan agad. Manipis ang labi ni Marcus at kay Damon ay makapal na mapupula. Hindi rin naman ni Damon ang medyo chinitong mga mata ni Marcus. Ang sa kanyang anak, malaki at medyo bilugan. Malalim ang emosyon na tila naghihikahos ng liwanag ng palubog na araw ang kulay ng mga mata nito. Malayo sa itim na mga mata ng kanyang asawa. Bella, kumunot ang noon ni Marcos sa kanyang pagkakatulala. Maybe I should start to teach Athena and Damon how to speak Tagalog. Magaling na sila sa Italian. Fluent naman sila sa English. Kaya baka pwede ko na silang paunti-unting turuan ng Tagalog. Kumunot ang noon nito. No, matigas na sagot ni Marcus. It would only confuse them, Bella. Kuryoso lamang si Athena sa mga salita mo kaya yun nagtatanong kay Perla. But you don't have to teach her how to speak our language. Hindi na muna. Baka mas lalong mahirapan mga bata kung maraming salitang tinuturo sa kanila. But, enough Bella. Putol ni Marcus, gusto nang tapusin ang diskusyong iyon. He's been a good father to our children but why is he so afraid to introduce our culture and language to our children? Napaiwas siya ng tingin. Matagal na niya napapansin na tila binabago ng gusto ni Marcus ang pagkakakilanlan ng kanilang mga anak. Ayaw na ayaw ni Marcus na magkwento mga kasambahay na Pilipino tungkol sa kultura sa Pilipinas. Kapag nakikipag-usap sila man ng Perla, dapat ay English. Binibilin pa nito na huwag na munang turuan na magtagalog ang mga bata dahil nagsisimula palang matutong mag-Italian sina Athena at Damon. Kahit paano ay fluent ng dalawang bata. Hindi nga lang madalas na gumamit ng Italianong lengguwahe, pero magaling na itong makipag-usap sa mga taong nakapaligid sa kanila. Nang gabing iyon, kahit na bumalik na sila sa kwarto, marami pa rin ang gumugulo sa kanyang isip. Yakap siya ni Marcos kaya nahirapan siyang gumalaw. Kahit sa ilang taon na nilang pagsasama, hindi pa rin siya sanay sa presensya nito. Hindi niya magawang masanay sa haplos at paglalambing nito. Kaya minsan mas gusto niyang nasa ibang bansa ang kanyang asawa. Napakasama niya sa bagay na yon, hindi niya dapat hinihiling na malayo sa kanyang asawa. Yumakap siya sa lalaki. Kung tutuusin, malaki pang utang na loob niya kay Marcus. Napakahaba ng pasensya nito. Kahit noong mga panahon ay pinagtatabuyan niya ito dahil wala siyang maalala, nanatili sa kanyang tabi si Marcus. Nanatili si Marcus para alagaan siya at ang kanilang mga anak kahit na noong unang mga taon nila ay malamig ang kanyang pakikitungo. Naging pasensyoso to sa kanya. Minahal at pinagsilbihan pa rin siya. Kahit noong wala siyang maitulong sa mga problemang kinakaharap nito, hindi siya iniwan ng lalaki. Nanatili to't sa kanila kumuha ng lakas. Wala itong pagkukulang sa kanya, lalo na sa mga bata. Siguro ang tanging pumipigil na lamang sa kanya ay ang katotohanan na hindi niya maalala kung paano sila nagsimula ni Marcus. Kung hindi siguro na wala ang kanyang alaala, baka hindi siya ganito katakot na magtiwala. Baka mas naging mabuti siyang asawa. Nang magumaga, nagising siya dahil sa pag-akyat ni Athena sa kanilang higaan. Binuksan niya mga mata at bumungad sa kanyang paningin ang magandang mukha ng kanyang anak. Buongiorno! Maligayang bati sa kanya ni Athena. Good morning, sweetie. Bati niya pabalik bago halikan ng pisngi nito. Daddy's already downstairs, mommy. He's preparing our breakfast. And Damon is helping him. Balita nito, ngumiti siya.
Kapag magkakasama sila sa bahay, madalas na si Marcos ang nagluluto ng kanilang umagahan. Mas maaga pa itong bumabangon kumpara sa kanya. Niyakap niya si Athena. Saglit niyang dinama ang presensya nito sa kanyang tabi. Mamaya lang ipapasok na naman siya sa trabaho kaya sa gabi na niya muli makikita at makakasamang anak. I love you, Athena. I love you and Damon. You have to remember that always. Masuyo niyang bulong, humagikik ang batang babae. Hinalikan nito ang kanyang pisngi at ngumiti ng matamis. I love you too, Mom. We promise to love you and Daddy forever. Inosente nitong sabi. Ngumiti siya kay Athena at niyakap ito ulit. Kung hindi dahil sa kanyang mga anak, baka tuluyan na siyang nasiraan ng bait. Sobrang hirap magsimula sa wala, sa blanco, sa walang alam na kahit na ano. Pero dahil kay Athena at Damon, sinubukan niya pa rin na lumaban. Kahit marami siyang katanungan noon sa kanyang pagkatao, naging malinaw naman sa kanya na gusto niyang buhayin ang kambal at bigyan ito ng pagkakakilanlan bilang kanyang mga anak. Pumasok siya sa banyo pagkatapos na saglit na maglambing kay Athena. Naligo na siya at nagbihis para nakahanda na siyang umalis pagkatapos nilang mag-umagahan. Bumaba na rin si Athena para tumulong sa paghahanda ng kanilang almusal. Nang bumaba siya, naghihintay na ang kanyang mag-aama sa hapagkainan. Lumapit siya unang kay Damon para halikan ng pisngi nito. Gross, Ma'am! Reklamo nito na makitang may lipstick na siya. Natawa na lamang siya. Mukha lamang na ayaw ni Damon sa kanyang paglalambing pero alam niyang nagpapahalik pa rin naman ito kahit na may lipstick ng kanyang labi. My lips won't stain your face, baby. Natatawa niyang sabi. Saka siya lumapit kay Marcos na nasa kabisera para halikan ng pisngi nito. Pero bumaling sa kanyang lalaki dahilan para sa labi nito dumapo ang kanyang halik. Narinig niyang humagikik si Athena, ngumiti si Marcos at saka hinawakan ng kanyang bewang. Good morning, wife. Bati nito, ngumiti siya. Good morning. Pinakawalan din siya nito kaya nagtugon na siya sa kanyang upuan. Sa tabi ni Athena. May kiss? Tanong ng batang babae. Parang hindi niya ito hinalikan kaninang umaga kung manghingi ng halik. Ngumiti siya at tinilikan na lamang ang pisngi nito. I'd be off to work the whole day but since Daddy's already here, nilingon niya si Marcus. He will look after the two of you, so don't be naughty kiddos. Bilin niya. Madalas kapag galing sa trip si Marcus, 2 hanggang 3 araw to kung magpahinga sa bahay bago bumalik ulit sa trabaho. Yun na rin ang panahon para bumawi ang lalaki sa kanilang mga anak. Nakapag-schedule na ako ng appointment mamayang hapon. Saad ng lalaki na nagpatigil sa kanya. Nilingon niya muli si Marcos at kinunutan ng noo. Nagtagalog na to para hindi maintindihan ng mga batang kanyang sinabi. Hindi ba sinabi ko naman na kailangan Bella? May din itong sabi. Ngayon lang naman baka kailangan ng palitan ng gamot ng nireseta sa'yo. Mark, nag-iwas ito ng tingin. Kaya naman napabuntong hininga na lamang siya. Mukhang desidido na itong patingnan ng kalagayan niya kaya wala na siyang magagawa. Kahit hindi naman na dapat. Fine, mahina niyang saad. Sige na, magpapaalam ako mamaya kay Kate. Kapag pumayag ay magpapadala na lang ako ng mensahe sa'yo. Ibinalik naman ni Marcos ang tingin nito sa kanya saka ngumiti. Nginitian na rin niya pabalik ang lalaki. Nang mag-iwas siya ng tingin nakita naman niyang paniting ni Damon sa kanya. Kuryosong mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Magsasalita na dapat siya ng dahan-dahan itong magbaba ng tingin. Hinayaan na lamang niya, baka nagtataka dahil sa ibang lengguwahe sila nag-uusap ni Marcos. Medyo mabagal ang umagang yun. Tila sinusulit ni Marcos na makasama silang tatlo sa hapagkainan. Nakipagkulitan pang lalaki kay Athena at Damon bago tunag pa siyang ihatid na siya papunta sa garage. May sarili siyang sasakyan kaya hindi na kailangan ni Marcos na ihatid pa siya sa trabaho. May driver din naman sila pero mas gusto niya yung siya lang ang magmaneho ng kanyang sasakyan. Drive safe, Bella. Bili nito bago halikan ng kanyang pisngi. Kapag masyado nang makulit si Athena at Damon, tawagin mo mga katulong. Umangat ang sulok ng labi ni Marcos. Medyo natatawa pa to. I was able to tame them for years. Wala ka pa rin bang tiwala sa akin? Hindi naman sila pasaway sa akin, kaya huwag kang mag-alala. Totoo, saka lamang nagpapasaway si Athena at Damon sa mga katulong. Pero kapag silang kasama ng kambal, mababait at hindi gumagawa ng kalokohan. Naisip niyang baka gusto lamang makuha ng mga bata ang kanilang atensyon, kaya minsan ay nagiging sutil kapag binibilin sa mga katulong. I have to go. Paalam niya, binuhay niyang makina ng sasakyan at iniatras iyon. Kumuway naman sa kanya si Marcus.
Bilang paalam nang mailabas niya sa garage ang sasakyan, pinaikot niya at saka tuluyang nagmaneho patungo sa malaking gate. Mula sa kanilang tahanan, 20 minutos din ang biyahe papunta sa kanyang trabaho. Sa mismong planta siya nagtatrabaho. Gusto niyang tingnan palagi ang mga ginagawang furnitures bago yung tuluyang ipadala sa mga kliyente. Sa paraang iyon, nakikita niya kung maganda ang kanyang mga disenyo o may kailangang baguhin at palitan. Nababantayan din ang quality ng produkto kapag nakatutok sila sa paggawa nito. Kasama niya sa opisina si Marta, isang Italian designer. Kaya nang makita niya ito agad siyang bumati. "You look so amazing, Bella." Komento nitong hinagot pa siya ng tingin. "You too, Marta." Balik na papuri niya. Naupo siya sa kanyang upuan at saka hinanap agad ang kanyang drawing book. Pinakli niya yun at nakitang hindi pa tapos na disenyo. Ngayon niya yung tatapusin. "Bella?" Sinulyapan niya ang pinto at agad na nakita si Kate. "Hey, hi!" Bati niya sa baba at agad na tumayo para puntahan ang boss. Half Filipino si Kate. Taga-Sicily naman ang tatay nito. Magandang babae, matangkad at nasa tamang hubog ang katawan. Mas matanda lamang to sa kanya ng ilang taon kaya kahit sa trabaho ay hindi na nila kailangan na maging masyadong formal. "I didn't know that yesterday's your birthday. Hindi mo sa akin sinabi, dapat ay nag-leave ka na lang." Natawa siya sa sinabi ng babae. "Tapos na, Kate," sagot niya. "At maayos naman ang birthday party. My husband did surprise me. Sayang, hindi na rin kita naimbita dahil akala ko ngayon pa lang siya darating. But I treat you to dinner later. Kayo ni Martha at si Dior na rin." Ngumiti si Kate. "That's good. Actually, ako na. I treat you guys later." Nakangiti nitong sabi. "My husband Cadmus has a friend in our house. Interesado siyang mag-invest sa mga ganitong business kaya naisipan kong invite na rin siya mamaya sa dinner para makilala niyo." Balita nito, umawang ang kanyang bibig. Noong nakarang araw ay nakapag-close deal na sila sa ilang malalaking hotel sa Sicily. Magdadalawang taon pa lang simula nang itaguyod ni Kate at Cadmus ang furniture company nila. Ngayon ay marami nang dumarating na oportunidad. Naniniwala siyang mas lalago pang kumpanya kung marami investors na may hikayat na magtiwala sa kanila. Sure. Ngumiti siya. "And by the way, buti na lang ay naalala niya. May appointment ako mamaya sa doktor. Sasamahan ako ni Marcus and after that, sabihan mo na lang ako kung saang restaurant tayo para tumuloy na lang ako doon." Natigilan si Kate. Alam nitong tungkol sa kanyang kalagayan kaya bumalatay kaagad sa mukha nitong pag-aalala. "Are you okay? Is it about your amnesia again?" Marahan nitong tanong. Ipinilig niya ang ulo. "Kagabi kasi sumakit na naman ang ulo ko, kaya nag-alala na naman si Marcus. Dati naman hindi na ako nakakaramdam ng pagkirot sa ulo. Kaya yan, nagdesisyon siyang patingnan na ulit ako." Huminga ng malalim si Kate, nakikisimpatya sa kanya. "Baka sign na yan na babalik ng alaala mo." Nagkibit-balikat siya. Maliban sa masasamang panaginip, malalabong imahe at mga tila pamilyar na muka, wala nang ibang senyalis na babalik pang kanyang alaala. Matagal na rin simula nang maaksidente siya. Kaya nawalan na rin siya ng pag-asa. Nababalik pa ang alaala niya. Pero kung sakali man na ganoon, mas mabuti yon. Mas makikilala niyang sarili. Mas magkakaroon siya ng tiwala sa kanyang sarili at sa kanyang asawa. Nasasagot na rin ang ilang katanungan sa kanyang isip. Later, muling sabi ni Kate, "Mamayang gabi, siguraduhin mo na pupunta ka."